Si Rose, isang masayahin at palaban na dalaga mula sa probinsya, ay nakipagsapalaran sa Maynila at pumasok bilang kasambahay sa mansyon ng bilyonarong si Martin Valderrama. Lingid sa kanyang kaalaman, si Martin ay hindi lamang isang masungit at mapusok na negosyante, siyang kinatatakutang leader ng isang makapangyarihang mafia. Sa kabila ng panganib at ng malamig na pakikitungo ni Martin, hindi nagpasindak si Rose. Ang kanyang katapangan at busilak na puso ang unti-unting nagpabagsak sa pader na itiniyo ni Martin sa paligid ng kanyang puso. Ngunit ang pag-ibig ni Martin ay may kalakip na matinding possessiveness at selos. Tinatrato niya si Rose na parang isang hiyas na ayaw niyang masilayan ng mundo. Ngunit masalimuot ang kanilang ugnayan nang magsimulang umatake ang mga kaaway ni Martin, kabilang ang ambisyosong si Sabrina at ang malupit na si Don Carlos. Sa gitna ng mga putukan, pagdukot at mga lihim ng nakaraan, kailangan pumili ni Martin ang kanyang kapangyarihan o ang kaligtasan ni Rose. Sa huli, mapapatunayan ni Rose at Martin na ang pag-ibig ay hindi isang kulungan, kundi isang lakas na kayang magpabago kahit ng pinakamakasalanang tao. Isang kwento ng sakripisyo, pagbabago at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng isang madugong digmaan. Samantala, narito ang buong kwento. Ang mansyon sa itaas ng burol ay tila isang malaking kastilyo, pero para kay Rose mas mukha itong kulungan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang lumang maleta habang nakatayo sa harap ng dambuhalang pintuan. Rose, tandaan mo, bulong ng agency coordinator na nagdala sa kanya. Huwag kang titingin sa mga mata niya, huwag kang sasagot-sagot at higit sa lahat, huwag kang papasok sa opisina niya sa ikalawang palapag. Bakit po? May mumu ba? Inosenteng tanong ni Rose. Di nakasagot ang coordinator dahil bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nagpapasok sa kanila. Malinis, tahimik, pero bawat sulok may mga lalaking nakaitim na tila may mga nakasukbit na barel sa ilalim ng kanilang coat. Pagdating sa malawak na sala, tumigil ang lahat. Isang lalaki ang pababa ng hagdan. Suot ng isang charcoal gray suit na tila pasadya sa matikas nitong katawan. Ang kanyang buhok maayos na nakagel at ang kanyang mga matay kasing lamig ng yelo. Ito si Martin Valderrama. Siya na ba yan? Baritono at malalim ang boses ni Martin. Ang bawat salita tila may kasamang banta. Opo, si Martin. Si Rose po galing probinsya. Masipag po ito't mapagkakatiwalaan. Sagot ng coordinator na nanginginig ang boses. Lumapit si Martin kay Rose. Huminto ito sa harap niya, sapat na para maamoy ni Rose ang mamahaling kolon nito na humahalo sa amoy ng tabako. Dahil sa katangkaran nito, kailangan tingalain ni Rose ang amo. Tumingin ka sa akin, probinsyana. Utos ni Martin. Dahil sa likas na katapangan, tinitigan siya ni Rose ng diretsyo sa mga mata. Walang kurap, walang takot. Kumunot ang noo ni Martin. Sa buong buhay niya, walang sino mang manggagawa o kahit kalaban sa negosyo ang nagawang tingnan siya ng ganon katagal. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit po ako matatakot, sir? May sungay po ba kayo? Sagot ni Rose na ikinalaglag ng panga ng coordinator. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mga tauhan ni Martin ay napahawak sa kanilang mga barel. Naghihintay ng hudyat kung palalayasin o papatayin ang babaeng pangahas. Ngunit sa gulat ng lahat, isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa labi ni Martin. Isang ngising hindi nagpapaabot ng saya, kundi ng panganib. Interesante, sambit ni Martin habang sinusuri ang mukha ni Rose. Ipakita ninyo sa kanya ang magiging silid niya at siguraduhin niyang malinis ang kape ko bago mag-alas 6 ng umaga. Isang dumilang sa tasa, Rose, at malalaman mo kung gaano kasama ang ugali ng kinatatakutan ng lahat. Nang tumalikod si Martin, hindi napigilan ni Rose ang magsalita ng mahina pero sapat para marinig nito. Ang gwapo sana, ubod naman ng sungit, sayang. Natigilan si Martin sa paghakbang. Hindi siya lumingon pero humigpit ang pagkakahawak niya sa pasamano ng hagdan. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang may nangahas na punahin ang ugali niya sa harap mismo ng kanyang mukha. Sa silid ni Rose ng gabing yon, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng mansyon, pinagmamasdan siya ni Martin sa pamamagitan ng CCTV monitor. Rose, bulong ni Martin, habang hinahaplos ang screen kung saan nakikita ang mukha ng dalaga. Sana'y kayanin mo
ang impyernong pinasukan mo. Dahil kapag nagustuhan kita, hindi na kita hahayaang makalabas pa rito. Maaga pa lang abala na si Rose sa kusina. Sa kabila ng marangyang kagamitan sa mansyon, mas pinili niyang magluto ng tradisyonal na almusal. Habang nagtitimpla ng kape, panakanakang sumisilip ang ilang tauhan ni Martin sa kusina. Manghang-mangha sa dalagang tila hindi man lang ninerbiyos sa unang gabi nito. Saktong 6:00 nang ilapag ni Rose ang tasa ng kape sa harap ni Martin sa mahabang dining table. Ang aga niyo namang magsuot ng ganyan, sir. Para kayong laging pupunta sa lamay. Puna ni Rose habang tinitingnan ang itim na turtleneck at leather jacket ni Martin. Tumigil si Martin sa pagbabasa ng tablet. Wala kang pakialam sa suot ko. Ang trabaho mo siguraduhing mainit ang kape ko at malinis ang bahay? Opo, opo. Napakainit niyo naman. Kain na po kayo, nagluto ko ng sinangag. Masayang sabi ni Rose. Di nakasagot si Martin dahil biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang batang delivery boy na may dalang mga kahon ng grocery. Magandang umaga po. Delivery para kay Ma'am Rose? Masiglang bati ng binata na si Jojo. Mukha tong kasing edad lang ni Rose at halatang taga-probinsya rin. Jojo, salamat ha. Buti nahanap mo tong mansyong to. Nakangiting lumapit si Rose sa binata. Pasok ka, gusto mo ba ng tubig? Biglang bumigat ang pressure sa loob ng silid. Ang tunog ng paglapag ng tasa ni Martin sa lamesa ay tila isang putok ng barel. Dahan-dahang tumayo si Martin. Ang kanyang mga mata ay nandilisik habang nakatitig kay Jojo. Sino nagpapasok sa lalaking to? Malamig na tanong ni Martin. Sir, delivery boy lang po siya. Kulang po ang sangkap sa pantry kaya nagpa-deliver ako, paliwanag ni Rose. Hindi siya pinakinggan ni Martin. Lumakad ito papalapit kay Jojo na ngayon nanginginig na ang tuhod. Si Martin mas matangkad, mas malapad ang balikat at may aura na nakakamatay. Anong pangalan mo? Tanong ni Martin. Bawat salita ay tila may kasamang talim. Jojo po, sir? Jojo. Paulit-ulit ni Martin habang tinitingnan ang kamay ni Jojo na bahagyang sumagi sa braso ni Rose nang iabot ang sukli. Huwag na huwag mong hahawakan ang pag-aari ko. At ang bahay na ito hindi palengke na po pwede mong pasukin kahit kailan mo gusto. Sir Martin, ano ba? Delivery lang yan. Saway ni Rose. Lumingon si Martin kay Rose. Ang kanyang panga ay nanggigigil sa selos na hindi niya maipaliwanag. At ikaw, hindi mo kailangan na makipagngitian sa kahit kanino. Pumasok ka sa loob. Pero, sinabi ng pumasok ka sa loob eh. Sigaw ni Martin na ikinagulat ni Rose. Agad na tumakbo palabas si Jojo sa takot. Halos maiwan ang kanyang motor. Hinarap ni Martin ang kanyang mga bodyguards na nakatayo sa gilid. Sa sunod na may lumapit na ibang lalaki sa babaeng yan, sisiguraduhin kong di na sila makakalabas ng buhay sa gate ko. Maliwanag? Opo, boss. Sabay-sabay pang sagot ng mga tauhan. Naiwang nakatayo si Rose, naiinis at naguguluhan. Ang seloso nyo naman, sir. Parang delivery lang papatayin nyo na. Ano bang tingin nyo sa akin, display? Humarap sa kanya si Martin. Hinawakan siya sa braso at hinila papalapit. Ramdam ni Rose ang init ng katawan ni Martin at ang mabilis na tibok ng puso nito. Hindi ka display, Rose. Mariing bulong ni Martin sa kanyang tenga. Ikaw ang tanging bagay sa mundong to na ayokong madapuan ang tingin ng iba. Tandaan mo yan. Akin ka lang habang nasa loob ka ng pamumuno ko. Iniwan siyang tulala ni Martin. Doon lamang na pagtanto ni Rose, hindi lang pala masungit ang amo niya. Isa itong possessive na mafia boss na unti-unti kinukulong siya sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Hindi pa humuhupa ang inis ni Rose sa inasal ni Martin nang isang marangyang kulay pulang sports car ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang babaeng tila rampa ang tingin sa garden, suot na isang napakaikling designer dress at takong na kasing tulis ng kanyang dila. Siya si Sabrina, isang sikat na modelo at anak na isa pang makapangyarihang pamilya na matagal nang naghahabol kay Irian. Martin, darling, are you here? Maarteng sigaw ni Sabrina habang tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Natila ba siya ang may-ari ng bahay? Saktong pagbaba ni Rose mula sa kusina, dala ang gamit sa paglilinis. Ay miss,
Bawal pong pumasok ng hindi nag-aalis ng sapatos? Kaka-remap ko lang po, sabay ni Rose. Huminto si Sabrina at tiningnan si Rose mula ulo hanggang paa. And who are you? The new laundry girl? Get out of my way, cheap girl. Laundry girl? Kasambahay po ako rito, hindi po ako cheap. At mas lalong hindi po ako harang sa daan ninyo kung hindi kayo basta-basta pumapasok. Sagot ni Rose habang nakapamewang. Sasampalin na sana ni Sabrina si Rose nang bigla sumulpot si Martin mula sa kanyang opisina. Sabrina, stop it! Martin, look at this girl. She is so disrespectful. Bakit ka nagpapapasok ng ganitong uri ng tao sa mansyon mo? Sumbong ni Sabrina sabay kapit sa braso ni Martin. Napansin ni Rose ang pag-iwas ni Martin sa haplos si Sabrina pero hindi ito nagsalita. Sa halip, malamig itong tumingin kay Rose. Rose, bumalik ka sa kusina. Ipaganda mo kami ng merienda. Sumunod si Rose pero ang totoo, kumukulo ang dugo niya. Habang naghahanda ng juice, narinig niya ang boses ni Sabrina sa sala. You know, Martin, my father is asking about the merger and he also asked when we're getting married. Bagay na bagay tayo, hindi ba? I'm the only woman who can handle a man like you. Paglabas ni Rose dala ang tray, nakita niya nakasandal si Sabrina kay Martin at tila inaakit ito. Sa sobrang inis ni Rose, medyo naging padaskol ang paglapag niya ng baso. Oops, sorry po, madulas ang tray. Sabi ni Rose pero ang totoo, sinadya niyang mapatalsik ang ilang patak ng juice sa mamahaling bag ni Sabrina. You idiot! My bag cost more than your life, tiri ni Sabrina. Tumayo ito at itinulak si Rose. Bago pa man matumba si Rose, isang matigas na braso ang sumalo sa kanya. Agad siyang naitayo ni Martin at sa isang iglap, nagbagong anyo ng amo. Ang malamig na mukha nito, napalitan ng puro galit, hindi kay Rose kundi kay Sabrina. Get out! Mababang boses ni Martin pero ramdam ang panganib. What? Martin, she spilled juice on my... I said get out! Sigaw ni Martin na yumanig sa buong sala. No one touches her. No one insults her in my house, not even you, Sabrina. Pinagtatanggol mo ang katulong na yan kaysa sa akin? Di makapaniwalang tanong ni Sabrina. She's not just a maid. She's mine. Deklara ni Martin na ikinatigal ng tibok ng puso ni Rose. Kapag nakita ko pang anino mo rito, sisiguraduhin ko, babagsak ang negosyo ng ama mo sa loob ng isang araw. Lumayas ka. Umiiyak na nagtatakbo si Sabrina palabas. Nang mawala ito, hinarap ni Martin si Rose. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa balikat ng dalaga. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Martin, malayo sa galit na ipinakita niya kanina. Ayos lang ako, sir, pero bakit niyo sinabing sa inyo ko? Katulong niyo lang naman ako, ah. Tanong ni Rose. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Hinapit siya ni Martin papalapit, hanggang sa magkadikit ang kanilang mga dibdib. Dahil sa mundong to, Rose, lahat ng mahalaga sa akin, kailangan markahan ko. At simula ngayon, hindi ka na lang basta kasambahay, protektado ka ng pangalan ko at ng mga baril ko. Hindi pa lubos na natutunaw sa isip ni Rose ang sinabi ni Martin nang biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa gate ng mansyon. Yan ang buong paligid at ang mga kritikal na bintana ay tila may gustong mabasag. Boss, inaatake tayo ng mga tauhan ni Don Carlos? Sigaw ni Kiko, ang kanang kamay ni Martin. Habang humahangos papasok at may hawak na mahabang barel. Sa isang iglap, nagbagong anyo ni Martin. Wala nang selosong amo. Naroon ang malupit na mafia boss. Mabilis niyang kinuhang isang barel mula sa ilalim ng lamesa at tinila si Rose sa likuran niya. Martin, anong nangyayari? Takot na tanong ni Rose. Huwag kang lalayo sa akin, Rose. Sumunod ka. Madiing utos ni Martin pero puno na ng putukan ang paligid. Hinila ni Martin si Rose patungo sa isang pader na may nakatagong pinto. Pagpasok nila, tumamba na isang makipot na lagusan pababa sa silong. Dinala siya ni Martin sa isang secret safe house sa ilalim ng mansyon, isang silid na puno ng mga monitor, armas at mga gamit na pang-emergency. Dito ka lang. Huwag mong bubuksan ng pinto kahit sino pang kumatok, maliban kung boses kong maririnig mo. Seryosong bilin ni Martin habang tinitingnan ang mga monitor ng CCTV.
Paano ka, Martin? Baka mapahama ka sa labas. Pigil ni Rose sa braso ng lalaki. Ngayon lamang siya tunay na natakot, hindi para sa sarili kundi para sa amo. Sandaling napatitig si Martin sa kamay ni Rose na nakahawak sa kanya. Isang matamis at mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Nag-aalala ka ba sa akin, Rose? Siyempre, sino nang magsusungit sa akin kapag wala ka? Biro ni Rose, kahit na nanginginig ang boses. Hinawakan ni Martin ang pisngi ni Rose at marahang inilapit ang noo niya rito. Walang mangyayari sa akin pero Rose, kapag natapos to hindi na kita hayaang bumalik sa probinsya. Masyadong delikadong buhay mo dahil sa akin. Ano? Pero dahil ang mga kalaban ko, alam na nila na ikaw ang kahinaan ko. Pag-amin ni Martin na tila isang deklarasyon ng giyera. Nakita nila kung paano kita itinago. At sa mundong to ang kahinaan ng isang mafia boss ay ang unang tinatarget. Bigla silang may narinig na kalabog sa itaas. Alam ni Martin na kailangan niyang lumabas para tapusin ang gulo. Bago siya umalis, muli niyang tiningnan si Rose na may halong pag-aari at proteksyon. Magtago ka rito. Kapag may pumasok na hindi ko tauhan, inabutan niya si Rose ng isang maliit na kalibre ng baril. Gamitin mo to. Huwag kang mag-aatubiling ituloy ang gatilyo. Martin, hindi ako marunong nito. Matututo ka rin dahil simula ngayon, Rose, ikaw na ang reyna ng mga Valderrama. At ang reyna dapat matapang. Huling sabi ni Martin bago tuluyang isara ang bakal na pinto. Naiwan mag-isa si Rose sa loob ng tahimik na silid. Sa bawat putok ng baril na naririnig niya sa itaas, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi na lang to basta trabaho. Nahulog na siya sa isang lalaking ang pag-ibig ay kasing panganib ng kanyang mga bala. Lumipas ang halos isang oras na tila ba isang buong taon para kay Rose. Bawat putok ng baril sa itaas, tila tumatama sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niyang sarili habang nakatingin sa bakal sa pinto, naghihintay ng boses na magliligtas sa kanya mula sa takot. Bigla na lang tumigil ang lahat ng ingay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa safe house. Bumukas ang pinto. Agad na itinaas ni Rose ang maliit na baril na ibinigay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay. Rose, ibaba mo yan. Ako to. Isang paos na boses ang narinig niya, si Martin, pero hindi itong matikas na Martin na nakita niya kanina. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, punit-punit ang kanyang turtleneck at ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tagiliran na basang-basa ng sariwang dugo. Martin! Sigaw ni Rose. Binitawan niyang baril at mabilis na dinlohan ng amo. Inalalay niya tong makaupo sa isang selyadong sofa sa loob ng silid. Diyos ko! Ang daming dugo, anong gagawin ko? Huwag kang magpanik, Rose. May first aid kit sa cabinet na yan. Utos ni Martin. Habang namumutla ang kanyang labi. Nagmamadaling kinuha ni Rose ang kagamitan. Kahit nanginginig, dahan-dahan niyang hinubad ang sirasirang damit ni Martin para makita ang sugat. Isang daplis ng bala sa tagiliran. Malalim to, pero butas lang ng laman. Masasaktan ka, sir. Tiisin mo, ha? Bulong ni Rose habang nagsisimulang linisin ang sugat. Napadaing si Martin at napahawak ng mahigpit sa kamay ni Rose. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang lamig sa mga mata ni Martin napalitan na isang emosyon na hindi niya maikuble. Bakit di ka tumakas habang may gulo? Tanong ni Martin sa gitna ng hapdi. Pwedeng-pwede kang lumabas sa emergency exit sa likod. Pwede kang bumalik sa probinsya at makalimutan ang lahat ng to? Tumigil si Rose sa pag-aayos ng benda at tinitigan siya. Sa tingin niya ba ganun ako kadaling tumalikod? Amo kita, Martin. At kahit napakasungit mo, hindi ko kayang iwan kang duguan dito. Hinila ni Martin ang kamay ni Rose at nilapat to sa kanyang pisngi. Hindi na kita mapapakawalan, Rose. Pagkatapos ng gabing to, markado ko na ang mga dumi ko. Mas lalo magiging mapanghanib ang paligid mo. Handa ako. Matapang na sagot ni Rose. Basta't wag mo lang akong itataboy. Sa gitna ng tensyon at amoy ng gamot, unti-unti, nilapit ni Martin ang kanyang mukha kay Rose. Ramdam na nila ang hininga ng isa't isa. Rose, ang sabi ko, akin ka lang. Bulong ni Martin bago tuluyang isara ang distansya sa pagitan nila. Isang halik ang pinagsaluhan nila, isang halik na puno ng pangako, panganib at pag-aari. Ngunit ang romantikong sandali ay naputol nang biglang tumunog ang telepono ni Martin. Isang mensaheng bumungad sa screen mula sa isang hindi kilalang numero.
Nice escape, Valderrama. But the girl, she's the perfect target next time. Enjoy her while she's still breathing. Nagdilim muli ang paningin ni Martin. Ang pagiging seloso niya ay nauwi sa matinding pagiging mapanupil. Humarap siya kay Rose ng may panibagong determinasyon. Magmula ngayon, Rose, wala nang lalabas sa mansyong ito at wala nang kahit sinong makakalapit sa'yo kahit ang hangin. Isang linggo nang nakakalipas mula nang mangyaring engkwentro at magaling na ang sugat ni Martin. Pero para kay Rose, di na nagsisimula pa lamang ang tunay na kalbaryo. Ang mansyon na dati malawak sa kanyang paningin, tila lumiit at naging isang marangyang kulungan. Lahat ng bintana sa unang palapag na palitan ng bulletproof glass. Ang mga tauhan ni Martin nadagdagan. Bawat sulok may nakabantay. Sir, kailangan ko lang pumunta sa palengke. Ubos na ang paborito mong Barako coffee? Pakiusap ni Rose habang nakatayo sa harap ni Martin na abala sa pagpirma ng mga dokumento sa opisina nito. Hindi ka lalabas. Maikling sagot ni Martin nang di man lang tumitingin sa kanya. Pero sir, ipadala ang listahan kay Kiko. Siya ang bibili. At wag mo na akong tatawagin sir. I told you, you are not just a maid anymore. Sabi ni Martin sabay tayo. Lumapit to sa kanya at hinawakan siya sa bewang. Isang haplos na tila nagmamarka ng teritoryo. Anong itatawag ko sa'yo? Amo? Boss? Mahal? Biro ni Rose. Kahit may halong inis. Natigilan si Martin at isang tipid ng ngiti ang lumabas sa labi nito. Gusto ko yung huli, pero sa ngayon, Martin lang sapat na. Martin, hindi ako sanay na nakakulong. Tao ako, hindi ibon. Seryosong sabi ni Rose. Bago pa makasagot si Martin, pumasok ang isa sa mga bagong bodyguard. Isang lalaking nagngangalang Marco. Bata pa ito, matipuno at may maamong mukha. Boss, ito na po ang mga report mula sa pier. Ani Marco? Saglit tong tumingin kay Rose at gumiti ng bahagya bilang pagbati. Magandang umaga, Miss Rose. Hindi pa nakakasagot si Rose nang maramdaman niya ang biglang paghigpit ng hawak ni Martin sa kanya. Ang hangin sa loob ng opisina biglang naging malamig at mapanganib. Marco? Tawag ni Martin sa isang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang trabaho mo rito protektahan ng paligid, hindi ang maging palakaibigan sa babae ko. Paumanhin po, boss. Binabati ko lang po siya. Wala akong pakialam. Sa susunod na makita ko ang mga mata mo na nakatingin sa kanya na higit sa isang segundo, hindi mo na magagamit ang mga mata mong yan. Banta ni Martin. Lumabas ka. Ngayon din. Nagmadaling lumabas si Marco na tila nakakita ng demonyo. Hinarap ni Rose si Martin, puno ng galit. Ano ba, Martin? Pati ba naman yung tao pagbabantaan mo? Ngumiti lang masama na agad? Ubod ka talaga ng seloso? Dahil alam ko kung paano tumingin ng mga lalaki, Rose. Sigaw ni Martin dahilan para mapaatras ang dalaga. Lahat sila gustong makuhang sa akin at ikaw ang kaisa-isang bagay na hindi ko hahayaang mahawakan o matitigan ng iba. Kung kailangan patayin ko lahat ng lalaking lalapit sa'yo, gagawin ko. Baliw ka na, sigaw ni Rose. Tumutulo ng luha sa inis at takot. Ang pag-ibig ba para sa'yo ay parang pag-aari ng gamit? Hindi mo ako pag-aari, Martin. Tumalikod si Rose at nagtatakbo patungo sa kanyang silid. Pero bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang kalabog ng kamao ni Martin sa pader. Kahit maging baliw ako sa paningin mo, Rose, mananatili ka rito. Sigaw ni Martin mula sa labas. Dahil mas gusto ko nang galit ka sa akin habang nasa piling ko, kaysa malaya ka nga pero wala ka na sa mundong to. Naiyak na lang si Rose sa likod ng pinto. Mahal niya si Martin pero ang mafia love nito ay tila isang tanikalang ginto. Nagniningning pero nakakasakal. Hindi nakatulog si Rose ng gabing yun. Paulit-ulit na umaalingaw sa isip niya ang sinabi ni Martin. Mahal niya ito, oo, pero hindi niya kayang sikmurain ang buhay na tila siya isang bilanggo. Kailangan niyang matutunan na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pananakot sa loob-loob ni Rose. Gamit ang kadiliman na madaling araw, nag-impake si Rose ng kakaunting gamit. Alam niya ang schedule ng pagpapalit ng guard sa likod ng mansyon dahil na rin sa pagmamasid niya nitong mga nakarang araw. Sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana ng labanderya, nagawa niyang makalabas ng di napapansin ng mga CCTV na sinadyang lagyan ng mantika ni Rose ang lente para lumabo. Nang marating niya ang highway, malayo na sa mansyon, nakahinga siya ng maluwag. Pero ang kalayaang hinahangad niya ay panandalian lamang.
Isang itim na van ang biglang huminto sa tapat niya. Hindi ito sasakyan ni Martin. "Sino kayo?" kabado niyang tanong. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng maskara. Ang swerte nga naman. Ang munting ibon ni Valderrama kusang lumabas sa hawla. Bago pa makasigaw si Rose, isang panyo na may pampatulog ang itinakip sa kanyang ilong. Dumilim ang lahat. Samantala, sa loob ng mansyon, nagkakagulong lahat. Isang nagngangalit na Martin ang sumisigaw sa gitna ng sala. "Nasaan siya?" sigaw ni Martin kay Kiko. "Binabayaran ko kayo para bantayan siya, tapos isang babae lang hindi niyo pa naharang?" "Boss, sinadyang labuin ng mga kamera sa loob. Mukhang plinano ni Rose ang pag-alis," paliwanag ni Kiko habang nakayuko. Hinawakan ni Martin ang kanyang ulo, tila sasabog ang kanyang bungo sa galit at takot. Ang kanyang selos na palitan ng matinding pagsisisi. "Hanapin ninyo siya. Kung kailangan baliktarin niyo ang buong lungsod, gawin ninyo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, isasama ko kayong lahat sa impyerno." Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, bumungad ang mukha ni Rose na nakatali sa isang upuan, walang malay at may baril na nakatutok sa ulo nito. "Valderrama," boses na isang matandang lalaki, si Don Carlos. "Sabi ko sa iyo, ang kahinaan mo ang uubos sa iyo. Ngayon, mamili ka. Ang mga teritoryo mo sa Pierre o ang buhay ng probinsyanang ito." Nanigas ang buong katawan ni Martin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ng kahit na sino. "Wag na wag mo siyang sasaktan, Carlos. Dahil kapag dinapuan ng kahit isang galas ang balat niya, sisiguraduhin ko walang matitirang buhay sa lahi mo." Galit na galit ang ating Mafia King. Tawa ni Carlos. "May 3 oras ka para magdesisyon. Ipadala ang mga dokumento sa abandonadong warehouse sa San Jose. Mag-isa ka lang." Nang maputol ang tawag, itinapon ni Martin ang kanyang phone sa pader. Hinarap niya ang kanyang mga tauhan na ngayon ay handa na sa gera. "Ihanda ang lahat ng armas," utos ni Martin. Ang boses kalmado na pero puno ng kamatayan. "Ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila kung bakit hindi dapat kinakalaban ng isang Valderrama at kukuhanin ko ang babae ko kahit dumanak pa ang dagat ng..." Ang abandonadong warehouse sa San Jose ay balot ng dilim at amoy ng kalawang. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatali pa rin si Rose sa isang silya. Nagising siya na may matinding sakit ng ulo, ngunit mas matindi ang kaba na makita ang mga tauhan ni Don Carlos na nagtatawanan habang may hawak ng mga baril. Gising na pala ang reyna ng mga Valderrama. Pangot niya ni Don Carlos habang lumalapit sa kanya. "Sayang ka, iha. Napakaganda mo para mamatay ng maaga dahil sa pag-ibig sa isang demonyong tulad ni Martin." "Hindi siya demonyo," sigaw ni Rose kahit na nanginginig ang kanyang boses. "Mas demonyo kayo dahil nandaraya kayo para lang makuha ang gusto ninyo." Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Rose. "Huwag kang matapang, bata. Oras makuha ko mga dokumento, wala ka ng silbi." Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng warehouse. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod na tila ba ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Don Carlos na tila mga dahon. Sa gitna ng mga usok at mga laser lights ng mga baril, bumakas ang malaking pintuan ng warehouse. Isang figura na anino pa lamang ay sapat na para manginig ang lahat. Si Martin, suot ang kanyang itim na tactical gear. Dahan-dahan siyang naglalakad papasok habang may hawak na 2 baril. Ang kanyang mukha walang emosyon, tila isang anghel ng kamatayan. "Carlos?" Ang boses ni Martin tila galing sa ilalim ng lupa. "Sabi ko sa'yo, wag mo siyang sasaktan. Wag kang lalapit, Martin. Papaputukan ko ang babaeng to." Sigaw ni Don Carlos habang itinututok ang baril sa sentido ni Rose. Huminto si Martin. Binaba ang kanyang mga baril sa sahig. "Ayan na, wala na akong armas. Pakawalan mo siya at harapin mo ko bilang lalaki." Tumawa si Don Carlos. "Napakagaling. Ang dakilang Martin Valderrama susuko dahil sa isang katulong?" Hindi natapos ni Don Carlos ang sasabihin niya nang biglang bumitaw si Rose mula sa kanyang pagkakatali. Kanina pa pala niya pinuputol ang lubid gamit ang isang madulis na bakal sa silya.
Sinikon niya si Don Carlos sa sikmura ng buong lakas. Ngayon na, Martin, sigaw ni Rose. Sa isang iglap, bumunot ng nakatagong maliit na baril sa kanyang bota si Martin. Isang mabilis na putok diretso sa balikat ni Don Carlos. Bumagsak ang matanda habang ang mga tauhan ni Martin sumugod na rin para ubusin ang mga kalaban. Dali-daling tumakbo si Martin kay Rose bago pa man makapagsalita ang dalaga. Mahigpit na siyang niyakap ni Martin. Ramdam ni Rose ang panginig ng mga bisig ng lalaki. Isang panginig na hindi galing sa takot kundi sa matinding emosyon. Akala ko mawawala ka na sa akin? Bulong ni Martin. Ang kanyang boses ay basag. Hinarap niya si Rose at hinawakan ang namumulang pisngi nito kung saan siya sinampal ni Don Carlos. Ang kanyang mga mata na kanina'y punong-puno ng puot, ngayon punong-puno ng pagsisisi at pag-ibig. Patawarin mo ako, Rose. Patawarin mo ako kung naging kulungan ng pagmamahal ko. Pero nung nakita kitang nasa panganib, namatay din ako sa loob ko, ani Martin. Tayong nasambit ni Rose habang umiiyak. Tumingin naman si Martin sa kanyang mga tauhan. Ubusin ang lahat ng naririto. At si Carlos, siguraduhin ninyong hindi na siya makikita sa nagliliyab na apoy. Isang bagay ang naging malinaw kay Rose. Maaaring madilim ang mundo ni Martin, pero sa loob ng mundong yon, siya ang kaisa-isang liwanag na ipaglalaban nito hanggang sa huling patak ng dugo. Matapos nga ang madugong gabi sa warehouse, hindi muna bumalik si Martin sa mansyon. Dinala niya si Rose sa isang rest house sa dulo ng isang talampas, isang lugar kung saan tanging siya lamang nakakaalam. Ang paligid ay payapa, tanging huni lamang ng mga kuliglig at hampas ng alon sa ibaba ang naririnig. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay hindi pa rin humuhupa. Habang ginagamot ni Rose ang mga galos ni Martin sa braso, napansin niya ang isang luma at kupas na litrato na nahulog mula sa pitaka ni Martin. Pinulot niya ito at nakita na isang batang lalaki na kasama na isang batang kamukhang-kamukha niya. Martin, sino to? Tanong ni Rose. Natigilan si Martin. Agad niyang kinuhang litrato at umiwas ng tingin. Wala yan. Isang alaala lang mula sa nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Pero Martin, ang babaeng ito. Bakit parang ako? O sisa ni Rose. Doon niya napagtantong isang bagay na mas malalim pa sa pagiging seloso ni Martin. Kaya mo ba ako kinuha? Kaya mo ba ako pinasok sa mansyon mo dahil kamukha ko siya? Humarap si Martin sa kanya. Ang mga mata nito, puno ng lungkot na hinaluan ng puot. Siya si Elena, ang tanging babaeng minahal ko bago ka dumating. Pinatay siya ng mga kaaway ng pamilya ko nang dahil sa akin. At nang makita kita sa probinsya, akala ko binigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Nabitawan ni Rose ang bulak na hawak niya. So, anino lang ako ng nakaraan mo. Kaya ka ba ganito ka-possessive dahil takot ka na mawala ang image niya na nakikita mo sa akin? Nung una, oo, pag-amin ni Martin. Tumayo siya at lumakad papalapit kay Rose. Pero Rose, nagbago yun. Ang katapangan mo, ang pagiging madaldal mo, ang paraan ng pagluluto mo, malayo yun kay Elena. Minahal kita dahil ikaw si Rose, hindi dahil kamukha mo siya. Bago pa makasagot si Rose, isang malakas na bosina ang narinig nila sa labas. Pumasok si Kiko na tila balisa. Boss, may problema. Hindi lang si Don Carlos ang kalaban natin. Ang pamilya ni Sabrina nakipag-alyansa sa mga labi ng tauhan ni Carlos at ang mas masama nalaman nilang tungkol sa kapatid ni Rose sa probinsya. Nanigas ang buong katawan ni Rose. Ang kapatid ko, si Dito, anong kinalaman niya rito? Ginamit nilang impluensya para dukutin si Dito, dugtong ni Kiko. Gusto nila ng palitan. Si Rose, kapalit ng kapatid niya? Lalong nagdilim ang mukha ni Martin. Ang selos na naramdaman niya noon sa mga lalaking tumitingin kay Rose ay wala pa sa kalingkingan ng galit niyang nararamdaman ngayon. Isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa lamesa. Gagamitin nilang inosenteng bata? Bulyaw ni Martin. Kiko, ihanda ang chopper. Hindi tayo maghihintay ng palitan. Susugod tayo. Humarap siya kay Rose at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Rose, makinig ka. Ipapahiram ko sa iyo lahat ng tauhan ko para iligtas ang kapatid mo, pero hindi ka sasama. Delikado?
Hindi, Martin. Kapatid ko yun. Kailangan ko ilatay at ialay ang sarili ko para sa kanya. Gagawin ko. Hindi. Sigaw ni Martin. Hindi kita po pwedeng hayaan na mawala. Kung mamamatay ang kapatid mo, kaya kong bayaran ang buhay niya. Pero kung ikaw ang mawawala, wala nang halaga pa sa mundo ko. Nagulat si Rose sa narinig. Ang pag-ibig ni Martin ay umabot na sa punto na nakakatakot kung saan mas mahalaga ang buhay ni Rose kaysa sa kahit kanino, kahit pa sa sarili nitong pamilya. Yan ang problema sa'yo, Martin. Umiiyak na sabi ni Rose. Ang pagmamahal mo, laging may presyo, laging may kontrol, pero ngayon hindi mo ako mapipigilan. Kung hindi mo ako tutulungan, ako ang pupunta doon, mag-isa. Nagkatinginan ng dalawa, isang labanan ng determinasyon. Alam ni Martin na kapag hinayaan niya si Rose, lalong mapapahamak ito. At doon niya naisip ang isang planong hindi magugustuhan ni Rose. Pero ito lamang ang paraan para manatili itong ligtas sa kanyang paningin. Nanatiling matalim ang tinig ni Rose kay Martin. Handa na siya na makipag-upakan. Handang sumabak sa bala basta't may ligtas lamang kanyang kapatid. Ngunit sa likod ng mga mata ni Martin, may ibang plano nang nabubuo. Isang plano na alam niyang ikagagalit ng dalaga pero sa tingin niya ay siyang tanging paraan. Sige, mahinang sabi ni Martin na tila sumusuko na sa katigasan ng ulo ni Rose. Sasama ka, pero kailangan mong uminom ng tubig at kumain muna. Mahaba ang biyahe natin patungong probinsya. Inabotan ni Martin si Rose na isang basong tubig. Dahil sa pagod at emosyon, di na nag-isip pa ang dalaga. Mabilis niyang ininom ang tubig habang nakatingin sa labas. Iniisip ang katigasan ng ulo ni Dito. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, naramdaman ni Rose ang biglaang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Martin, bakit ang antok ko? Bulong ni Rose habang pilit na humahawak sa braso ni Martin. Sinalos siya ng matitigas na bisig ng lalaki bago pa man siya bumagsak sa sahig. Tinitigan ni Martin ang mukha ni Rose na puno ng bait at pagsisisi. Patawarin mo ako, Rose, pero hindi ko kayang makita ka na nasa linya ng apoy. Mas gusto ko pang magalit ka sa akin pagising mo kaysa gising ka nga pero wala ka ng buhay. Binuhat ni Martin si Rose at tinihiga sa isang silid na may matibay na rehas sa bintana. Kiko, bantayan niyo siya rito. Walang lalabas, walang papasok. Ang sino mang nagpapabaya sa kanya, alam niyo na ang parusa? Opo, boss. Papanong kapatid niya? Tanong ni Kiko. Ako ang lulutas nito. Ipapakita ko sa pamilya ni Sabrina kung ano ang ginagawa ng isang Valderrama sa mga taong nangingialam sa pamilya ko. Sagot ni Martin habang kinakasa ang kanyang paboritong assault rifle. Makalipas ang ilang oras, nagising si Rose, masakit ang ulo. Agad siyang napaupo nang maalala niya ang nangyari. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero nakalakto mula sa labas. Martin, buksan mo to. Hayop ka, Martin. Kapatid ko yun. Sigaw ni Rose habang pinaghahampas ang pinto. Mula sa maliit na siwang ng pinto, sumagot si Kiko. Pasensya ka na, Miss Rose. Utos ng boss. Ayaw niya lang mapahamak ka? Kasalukuyan na silang nasa operasyon sa lumang pier ng Batangas. Napakagulhol si Rose. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng pag-ibig ni Martin. Isang pag-ibig na handang maging kontrabida sa sarili nitong kwento. Protektahan lang ang minamahal pero hindi susuko si Rose. Napansin niya ang isang hairpin sa kanyang bulsa, ang hairpin na binigay sa kanya ni Martin noon. Kung gusto mong maging reyna ng mga Valderrama, kailangan mong matutong lumusot sa kahit anong butas. Naalala niya na biro sa kanya habang tinuturuan siya ng baby lockpicking noong isang linggo. Gamit ang hairpin at ang kanyang determinasyon, pinilit ni Rose na buksan ang lock. Matapos ng ilang minutong pagpupursige, click! Bumukas ang pinto. Tulog ang gwardyang nakatalaga sa labas dahil sa pagod. Maingat na kinuha ni Rose ang susi ng isang sasakyan sa lamesa at ang baril na nakasukbit sa likod ng gwardya. Hindi mo ko po pwedeng iwan dito, Martin. Bulong ni Rose habang mabilis na naglalakad patungo sa garahe. Kung mamamatay ako, mamamatay tayong magkasama.
Pinaandar ni Rose ang isang itim na SUV. Sa kabila ng dilim at panganib, pinaharurot niya ito patungong Batangas. Alam niya na sa mga sandaling iyon, ang lalaking pinakamamahal niya ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng bala para sa kanyang kapatid at para sa kanya. Ang daungan sa Batangas ay balot na makapal na ambon at amoy ng dagat. Ngunit mas nangingibabaw ang amoy ng pulbura mula sa malayo. Naririnig ni Rose ang sunod-sunod na palitan ng mga bala. Sa bawat putok ay tila binabarena ang kanyang puso sa kaba. Inihinto niya ang SUV sa isang tago at madilim na bahagi ng pier. Hawak ang baril na kinuha niya sa mansyon. Dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa isang malaking container van. Doon niya nakita ang isang eksena, parang kinuha sa impyerno si Martin. Mag-isa sa gitna ng bukas na espasyo, nakatayo sa likod ng isang barikada ng mga semento. Ang kanyang puting polo, puno na ng grasa at mansya ng dugo. Sa kabilang dulo nakita ni Rose si Sabrina, may hawak na baril at ang ama nito ay si Don Alberto. Sa gitna nila nakagapos naman ang batang si Lito, umiiyak at nanginginig sa takot. Ibigay mo ang lahat ng access sa iyong bank accounts, Martin, at baka sakali na mabuhay pa ang batang ito, sigaw ni Sabrina. Ang mukha ay balot ng baliw na pagnanasa at ng galit. Pakawalan niyo ang bata, sigaw ni Martin. Wala siyang kinalaman dito. Akin ang galit ninyo. Huwag ninyong idadamay ang inosente. Inosente? Tawag ni Don Alberto. Lahat ng malapit sa'yo, kailangan mamatay. Martin, yan ang batas ng kalsada? Biglang sumenya si Don Alberto sa isa niyang tauhan na nasa itaas ng isang crane. Isang sniper. Nakatutok ang pulang laser light nito sa noo ni Martin. Hindi na nag-isip pa si Rose. Alam niya, kapag ka hindi siya kumilos, mawawala sa kanya ang lalaking nagturo sa kanya kung paanong mabuhay ng may tapang. Tinaas niya ang kanyang baril, pinikit ang isang mata at inalala ang turo ni Martin. Huwag mong titingnan ng baril. Tingnan mo ang target. Huminga ka ng malalim. Bitawan ang gatilyo sa pagitan ng tibok ng puso mo. Bang! Tinamaan ng sniper si Rose sa itaas. Nahulog ito mula sa crane. Nagkagulo ang lahat. Sino yon? Sigaw ni Don Alberto. Dahil sa pagkagambala, mabilis na kumilos si Martin. Binaril niya ang dalawang tauhan na may hawak kay Lito. Lito, takbo! Takbo sa likod ng mga van. Nagtatakbo si Lito. Binalingan si Sabrina sa kinaroroonan ni Rose. Ikaw na naman. Ikaw na basura ka. Sisirain mong lahat. Tinutok na ni Sabrina ang baril kay Rose. Ngunit bago pa makalabit ni Sabrina ang gatilyo, isang anino ang humarang sa harap ni Rose. Bang! Isang bala ang tumama sa balikat ni Martin. Napaluhod ang lalaki. Pero bago pa makatira ulit si Sabrina, mabilis na itinaas ni Martin ang sariling baril at tinamaan si Sabrina sa binti. Dahilan para matumba ito at mabitawan ang sandata. Martin! Sigaw ni Rose habang tumatakbo papalapit sa lalaki. Sinalo niya si Martin bago to tuluyan bumagsak sa semento. Bakit mo ginawa yon? Sabi ko sa'yo, kaya ko ng sarili ko. Napangiti ng mapait si Martin habang humahawak sa kanyang nagdurugong balikat. Sabi ko sa'yo, ikaw ang kahinaan ko, Rose. Pero ikaw din ang kaisa-isang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Agad pinalibutan ng mga tauhan ni Martin na kararating lamang bilang reinforcement ang mga tauhan Don Alberto. Wala nang takas ang mga ito. Dumating na rin ang mga sirena ng pulis sa malayo. Mga pulis na binayaran ni Martin para linisin ang kalat matapos ang engkwentro. Niyakap ni Rose na mahigpit si Martin habang si Lito naman tumakbo patungo sa kanila at yumakap sa kanyang ate. Rose, bulong ni Martin habang unti-unti nang nanghihina. Pagkatapos nito, aalis na tayo. Iiwan na natin ang mundong to. Gusto kong makita ang probinsya ninyo. Gusto kong makita kung saan lumaki ang babaeng nagpabagsak sa isang mafia boss nang walang kahit anong armas kundi pag-ibig. Humalik si Rose sa noo ni Martin. Pupunta tayo sa amin. Pero siguraduhin mo na hindi ka na magsiselos kahit sa mga baka at kalabaw doon, ha? Sa kabila ng sakit, tumawa ng mahina si Martin.
Ang madilim at masukal na landas nila tila nagkaroon na ng liwanag. 6 na buwan ang lumipas, malayo sa ingay ng putukan at ingay ng lungsod at madilim sa mundo ng mga Valderrama, isang payapang buhay ang bumungad kay Rose. Sa isang malawak na lupain sa paanan ng bundok sa kanilang probinsya, isang bagong buhay ang nakatayo. Hindi ito isang mansyon na may bulletproof glass, kundi isang malaking rest house na gawa sa matibay na kahoy at bato, na napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog. Martin, yung labada mo, huwag mong iiwan sa sofa? Sigaw ni Rose habang nagwawalis sa beranda. Lumabas si Martin mula sa kusina, nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at shorts. Wala nang mamahaling suit, wala nang cold-blooded look, pero bawat kilos niya meron pa ring tatak na isang leader. Opo ma'am, susunod na po. Biro ni Martin sa bayakap kay Rose mula sa Quran. Pinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Ang sungit mo na naman. Mas masungit ka pa sa akin nung nasa Manila tayo ah. Paano ang tamad mo? Kala mo may mga bodyguard ka pa rito susunod sa bawat utos mo? Ani Rose pero di niya na maitago ang ngiti. Pagkatapos ng gulo sa Batangas, tuluyan nang binuwag ni Martin ang kanyang mafia empire. Pinasa ang pamumuno sa mga legal na negosyo kay Kiko habang ang mga legal na operasyon ay tuluyan niya nang kinalimutan. Ginamit niyang kanyang yaman para magpatayo ng eskwelahan at ospital sa probinsya ni Rose bilang pambayad puri sa kanyang mga nagawa noon. Habang nagpapahinga sa duyan, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking taga-ron din ang bumaba para maghatid ng mga bagong kagamitan sa bukid. Magandang hapon po, Ma'am Rose. Ito na po yung mga binili ninyong abono. Masiglang bati ng lalaki. Ngumiti si Rose. Salamat, Manuel. Pakipasok na lang doon sa gilid. Biglang naramdaman ni Rose ang pagtigas ng katawan ni Martin sa tabi niya. Ang dating mafia boss na natutulog sa loob niya ay tila nagising. Tiningnan ni Martin ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata naniningkit. Sino yon? Malamig na tanong ni Martin. Si Manuel yon, yung anak ni Aling Marta. Bakit? Tanong ni Rose. Bakit kailangan kumindot sa'yo? At bakit Manuel lang tawag mo? Dapat Kuya Manuel o Mang Manuel. Giit ni Martin habang tumatayo. Natawa na malakas si Rose. Diyos ko Martin, hanggang dito ba naman sa bundok? Dala mong selos mo? Abono lang hinatid ng tao oh. Kahit abono lang yan Rose, akin ka lang. Sabi ko sa'yo kahit mga kalabaw dito pagseselosan ko eh. Pag tumingin sila sa'yo ng matagal. Seryosong sabi ni Martin, pero may halong lambing sa dulo. Hinila ni Rose si Martin paupo at hinalikan ito sa pisngi. Kahit gaano ka pa kaseloso, ikaw lang ang amo ng puso ko. Wala nang iba. Napangiti na rin si Martin. Binuhat niya si Rose at dinala papasok sa loob ng bahay. Mabuti na yung malinaw dahil ang mafia boss na ito ay wala ng kaharian. Ikaw na lang ang tanging teritoryong ipaglalaban ko hanggang sa huli. Sa wakas, natagpuan din ni Rose ang pagbabago na inahangad niya para kay Martin. Hindi na siya isang kasambahay at hindi na ito isang malupit na amo. Sila ay dalawang pusong nahanap ang kapayapaan sa gitna ng digmaan. 1 taon ang lumipas mula nang lisanin ni Rose at Martin ang madugong mundo ng Maynila. Ang dating mafia boss na kinatatakutan sa isang bulong lang, ngayon kilala na sa bayan bilang si Sir Martin, ang donor ng bagong library at mister ng pinakamagandang babae sa probinsya. Isang hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Nakatayo ang dalawa sa gilid ng isang talampas, tanaw ang dagat. Ito ang paboritong lugar ni Rose dahil dito niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Rose, tawag ni Martin sa isang boses na hindi na naguutos kundi nagsusumamo. Lumingon si Rose, ang kanyang buhok ay nililipad ng hanging dagat. Bakit Martin? Huwag mong sabing nagselos ka sa driver ng tricycle kanina. Natawa na mahina si Martin. Nilapitan ng dalaga at hinawakan ng magkabilang kamay nito. Hindi, iniisip ko lang kung gaano ko kaswerte. Mula nang pumasok ka sa mansyon ko bilang kasambahay, di mo lang nilinis ang bahay ko. Nilinis mo rin ang kaluluwa ko. Dahan-dahang lumuhod si Martin sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang dambuhalang brilyante ang kumislap sa huling sinag ng araw. Rose, alam ko, marami akong naging pagkakamali.
Naging possessive ako, naging malupit at kinulong kita. Pero sa bawat pagkakamaling yon, ikaw ang naging tama. Seryosong sabi ni Martin, ang mga matay nangingilid ng luha. Hindi na kita gustong maging kasambahay o maging babae ko lang. Gusto kong ikaw ang maging asawa ko, ang reyna ng buhay ko. Hindi sa gitna ng gera, kundi sa gitna ng kapayapaan. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Rose, ang kanyang mga luha malayang dumaloy. Akala ko hindi mo na itatanong eh. Akala ko puro selos lang yung alam mo. So, is that a yes? Nakangiting tanong ni Martin. Yes, oo Martin. Kahit ubod ka ng sungit, oo. Sinuot ni Martin ang singsing sa daliri ni Rose. Tumayo siya at binuhat ang dalaga ng paikot habang umaalingaw ang kanilang tawanan sa buong dalampasigan. Sa malayo, nakatingin si Lito at si Kiko na bumisita mula sa Maynila habang nakangiti. Ang mafia boss ay wala na. Ang natira ay isang lalaking natutong magmahal ng totoo at isang dalagang probinsyana na napatunayan ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, hindi baril o yaman, kundi pusong marunong magpatawad at magbago. Akin ka lang, Rose. Ngayon, bukas at hanggang sa kabilang buhay. Bulong ni Martin bago sila naglapat ng isang matamis na halik sa ilalim ng unang bituin sa langit. 3 taon matapos ang kanilang kasal, ang katahimikan ng kanilang rest house sa probinsya ay napalitan ng tunog ng maliliit na yapak at masiglang tawanan. Ngunit gaya ng inaasahan, di nagbago ang isang bagay, ang pagiging seloso at protektibo ni Martin Valderrama. Maagang nagising si Rose dahil sa ingay sa labas ng kanilang silid. Nang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, nakita niya si Martin, seryosong kinakausap ang kanilang 2 taong gulang na anak na lalaki, si Marty. Si Marty ay parang mini version ni Martin. Mula sa makapal na kilay hanggang sa matikas na tindig, pero nakuha nito ang mapang-akit ng ngiti ni Rose. Listen to me, Marty. Seryosong sabi ni Martin habang nakaluhod sa harap ng bata. Kapag may lumapit na ibang bata sa mommy mo mamaya sa parke, anong gagawin mo? Push ko sila. Daddy, mommy is mine, sagot ng bata. Sa bulol na boses habang nakapamewang. Napahilot ng sentido si Rose. Martin, ano na namang tinuturo mo sa bata? Tinuturuan mo siyang maging bully? Agad tumayo si Martin at lumapit kay Rose. Sabay yakap sa bewang nito at halik sa noo. Hindi siya bully, Rose. Tinuturuan ko siya na bantayan ang pinakamahalagang teritoryo namin. Look at you. Kahit bagong gising ka, napakaganda mo. Delikado yan sa labas. Diyos ko, Martin. Pati sa 2 taong gulang pinapasa mong pagka-mafia mo? Tatawa-tawang sabi ni Rose. Nakarating sila sa parke ng bayan para sa isang simpleng picnic. Habang naglalatag si Rose ng sapin, lumapit ang isang binatang photographer na taga Manila na naghahanap ng magagandang view sa probinsya. Excuse me, miss, napakaganda mo sa anggulong to. Pwede ba kitang kunan ng portrait? Tanong ng photographer na nakangiti. Hindi pa nakakasagot si Rose nang bigla, humarang si Marty sa harapan niya, bit-bit ang maliit na plastic shovel. No, my mommy! Bad? Sigaw ng bata. Kasabay ng pagdating ni Martin na may dalang mga juice, ang aura niya biglang nagbago. Ang dating malamig na titig na nakakamatay muling lumabas. Is there a problem here? Tanong ni Martin. Kahit nakasuot lang siya ng shades at t-shirt, ramdam ng photographer ang panganib. Ihingi lang po sana ako ng portrait ni ma'am. I don't like my wife's face on other people's cameras. Madaing sabi ni Martin habang inahawakan si Rose sa balikat. Unless you want to lose that camera and your peace of mind, leave. Nagmamadaling umalis ang photographer. Napailing na lang si Rose. Martin, kinuha lang ng portrait eh. Hindi naman ako itatakas. Kahit na, sagot ni Martin. Sabay buhat kay Marty. Good job, son. We protect what's ours. Nang gabi rin yon, habang mahimbing na natutulog si Marty, magkayakap si Rose at Martin sa beranda habang nakatingin sa mga bituin. Minsan, hindi ako makapaniwala, bulong ni Rose. Mula sa pagiging masungit mong kasambahay, nauwi tayo sa ganito. Salamat Martin dahil kahit baliw ka ako minsan sa selos, hindi mo ako binitawan. Hinarap siya ni Martin at tinawakan ang kanyang mukha. Salamat din Rose. Dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan hindi nasusukat sa dami ng baril o tauhan, kundi sa kapayapaan ng pamilyang pinoprotektahan mo. Pero Rose, dugtong ni Martin,
Ang boses ay naging malambing. Ano yun? Sino yung driver ng tricycle na kumaway sa'yo kaninang umaga? Gusto ko lang malaman for research purposes. Natawa si Rose at niyakap si Martin ng mahigpit. Mafia ka man o magsasaka na ngayon, ikaw lang ang amo ko habang buhay. Sa huling sandali ng gabi, alam nila na kahit anong panganib o selos man ang dumating, hindi na maling magkakawalay ang dalagang taga-probinsya at ang kanyang mafia boss. Ang kwento ni Rose at Martin, bagamat puno ng aksyon at kilig na madalas nating mababasa sa mga kwento, ay nagiiwan ng mahahalagang aral na pwedeng dalhin sa totoong buhay. Ang pag-ibig ay kayang magpabago ng tao. Si Martin, nagsimula bilang isang lalaking puno ng poot, takot at karahasan dahil sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ang katapatan at kabutihan ni Rose ang nagsilbing liwanag niya. Pinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa kapintasan ng iba, bagkus nagiging inspirasyon to upang maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Ang tapang, wala sa lakas ng bisig. Si Rose ay isang simpleng kasambahay mula sa probinsya, ngunit hindi siya nagpasindak sa kapangyarihan at yaman ni Martin. Pinakita niya na ang tunay na tapang ay ang paninindigan sa kung ano ang tama, pagsasalita laban sa maling gawain at ang pagtatanggol sa mga mahal sa buhay kahit walang hawak na sandata. Ang tiwala ay pundasyon ng relasyon. Sa kwento, naging malaking issue ang sobrang pagsiselos at pagiging mapanupil ni Martin. Ang aral dito, ang pagmamahal, hindi pagmamayari, upang tunay na lumigaya ang dalawang tao. Kailangan magkaroon ng kalayaan at tiwala sa isa't isa. Ang gintong kulungan, kulungan pa rin. Ang tunay na pag-ibig mapagpalaya. Ang lahat may pagkakataong magbago. Pinakita ni Martin na kahit gaano kadilim ang nakaraan bilang isang mafia boss, hindi pa rin huli ang lahat para piliin ang tamang landas. Ang paghingi ng tawad at ang pagtalikod sa masamang gawain ay mahirap, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang makamit ang tunay na kapayapaan ng loob. Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Sa huli, mas pinili ni Martin ang payak na buhay sa probinsya kasama si Rose at ang kanilang anak kaysa sa lahat ng yaman at kapangyarihan sa Maynila. Tinuturo nito na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay, kundi sa init ng pagmamahal ng pamilya at sa katahimikan ng isang payapang pamumuhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.